Napakarami ng mga defense equipment ang nabili ng Pilipinas mula sa Israel, simula pa noong unang mga taon ng AFP Modernization Program na kung saan bilyong-bilyong piso na ang nagastos ng Philippine government upang makabili ng Israeli-made weapons na mas nagpalakas palalo sa defense capability ng bansa. Iilan lamang dito ay ang mga bagong drones na nabili sa halagang nasa 8.5 billion pesos na nagbigay sa ating Philippine Air Force ng kapabilidad na magsagawa ng surveillance at intelligence operations gamit ang drone, pati na rin ang mga Spider Air Defense System na pinakaunang missile interceptor ng bansa na kayang protektahan ang ating airspace laban sa mga missiles o di kaya mga papalapit na aircraft ng kalaban. Kamakailan lang ay dumating na rin ang in-order din ng Philippine Air Force mula sa Elbit Systems ng Israel na mga ATR-72-600 Maritime Patrol Aircraft na kung saan magagamit sa pag-surveillance ng mga Chinese vessels at kahit ano pang illegal na pumasok sa West Philippine Sea. Kaya makikitang malaki na rin talaga ang naitulong ng Israel sa AFP Modernization Program ng Pilipinas, ngunit simula nitong nakalipas na taon ay mukhang hindi nagkakamabutihan ng Israel at Pilipinas at noong nakaraang exhibit ng Israeli Defense Company sa Maynila ay nakita ang pagkawalang interes umano ng ating mga opisyales sa kanilang ibinidang mga defense assets para sa ating bansa. Sinasabing ito umano ay dahil sa hindi nagpakita ang Israel ng suporta para sa Pilipinas laban sa China pagdating sa West Philippine Sea, ngunit sa ating opinyon lamang ay mas malalim pa ang rason dito at maaaring ito ay dahil sa delay sa delivery ng Israel nitong mga nakalipas na taon na dapat sana ay nagagamit na sa ngayon ng ating hukbong sandatahan. Kabilang na nga sa mga nakaranas ng delay ay ang mga Guarani Armored Personnel Carrier na kung saan noong 2021 pa in-order ng Philippine Army at ngayong 2025 na ay nasa 5 units pa lamang ang nai-deliver at ang nakansila na electronic warfare equipments na para sana sa mga drones na binili din ng Philippine Air Force. At dahil dito, mukhang maghanap na naman ng panibagong supplier ang hukbong sandatahan at isa na nga sa nagparamdam ay ang bansang South Korea dahil marami pa sanang proyekto na sana ay para sa bansang Israel, ngunit inaasahang ibibigay na lamang ito sa ibang bansa. Kabilang na nga dito ay ang susunod na Armored Personnel Carrier Project ng ating Army na kung saan inaasahang ang bansang Italy o hindi kaya ang bansang Brazil na lang ang gagawa upang mas mapabilis ang paggawa sa mga armored vehicles lalo na't kailangan na ito sa ngayon. Ilan pa sa mga inaasahang mawawala sa Israel ay ang order para sa karagdagang Spider Air Defense System at inaasahang ang magiging bagong pipiliin ng Air Force ay ang KM-SAM ng South Korea o Korean Medium Range Surface-to-Air Missile na inoffer din noong administrasyon ng Pangulong Duterte at halos magkapareho lang din naman ang kapabilidad ng dalawang weapon system. Marami pang ibang proyekto na dapat sanay sa Israel ang maapektuhan sa pagkadismaya na ito ng Pilipinas, kaya ayon sa Max Defense, mas tumitindi ngayon ang pagpupursigi ng South Korea sa kanilang pag-offer para sa ating bansa dahil umaasa sila ang makakakuha ng mga proyekto. At sa isa pang balita, nagpunta ang mga opisyales ng 15th Strike Wing ng Philippine Air Force sa Italia nitong nakaraan lamang at ayon sa Max Defense, naghahanap umano sila ng ipapalit sa SF-260 light trainer aircraft na ilang dekada na rin nagsiserbisyo sa ating bansa at may potensyal na umanong gustong bilhin ang Pilipinas. Ang sinasabing aircraft na ito ay ang AMX A-11B Ground Attack Aircraft na isang klase ng air support aircraft na kayang magdala ng mga missiles at bomba. Second hand lamang ang mga ito, ngunit maaaring magamit pa ng hukbong sandatahan para sa kanilang airstrike missions at iba pang operasyon ng Philippine Air Force. Wala pa tayong balita kung iilang aircraft ang gustong bilhin ng bansa at kung iilan ang budget para dito, ngunit nakikita nating temporaryo lang ang mga aircraft na ito ng Air Force habang hindi pa nakakarating ang bagong order ng mga Super Tucano aircraft
pati na rin ang mga karagdagang FA-50 light fighter aircraft.